Salamat sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, natutuwa ako na kasama kita ngayong umaga. Kalabitin mo, baka hindi natutulog yan. Buhay yan. Ano? Minsan, yung pagsasabi natin ng nagagalak ako, masaya akong kasama kita, isang hakbang upang maranasan natin yung tunay na kagalakan. Praise God. Di po ba? Lalong-lalo na po ngayon, na sa paligid natin ay hindi na akila sa inyo ang nangyayaring kaguluhan. Kaya pag nagbukas ka ng TV, nagbukas ka ng social media, ano po nakikita natin? Mga hindi magaganda, di po ba? At masasabi natin, may pag-asa pa ba? May pag-asa pa bang magkaroon ng aming gobyerno ng magandang gobyerno? Di po ba? Meron pa bang pag-asa mabago ang aking pamilya, ang aking sarili, sa aking sitwasyon bilang mag-aaral? Habang naghahanap buhay, may pag-asa pa ba? Kaya bakit mahalaga na mabuhay tayo sa pag-asa? Alam niyo po kasi, sabi ko nga po nung una, marami po sa tao ngayon ang nawawalan na ng pag-asa. Sapagkat kung titignan nga natin ang ating mga sarili, maging sarili natin, kung tayo dumadaan sa mga pagsubok, talagang mawawalan tayo ng pag-asa. At pag humarap pa tayo sa salamin at nakita natin ang ating muka, walang kapag-apag-asa. Di po ba? Kasi napupuno tayo ng stress, napupuno tayong alalahanin na kung saan ito ay nagbibigay ng kawalan ng pag-asa. Lately nga, siguro naging viral. Dito mo dito yung mga kabataan. Di ba? Yung isang kabataan na 19 years old, nagpakamatay. Dahil nawalan ng pag-asa. Kaya napakahalaga po na yung pag-asa na meron tayo ay tunay na isinasabuhay natin o nabubuhay tayo sa pag-asa. Kasi po, yung pag-asa po ng mundo ay walang katiyakan. Parang wishful thinking lang. Sana, walang kasiguraduhan. Di po ba? Pero kay Lord, ang pag-asa ay mapangahawakan natin. Hindi katulad ng mga politiko, di ba? Pag sila'y nangampanya, gagawin ko ito, pero pag nakaupo na, hindi nagagawa. Pero si Lord, pag nangako, ano mangyayari? Matutupad yon. Kaya may pag-asa tayo sa ating Panginoon. Kaya ang pag-asa dito sa mundo, walang katiyakan. Kaya ang mga tao, ang pag-asa na sa kayamanan. Anong nangyari? Na-bankrupt. Nagkaroon nga, di ba, nung nagkaroon ng crisis noon, ng pandemic, baksak lahat ang negosyo. Marami nawalan ng pag-asa kasi ang pag-asa nila nakatuon saan? Sa kayamanan. Ang kayamanan po'y nawawala. Ang pera nawawala, nauubos. Kaya pag ang pag-asa natin, itinuon natin sa mga bagay na mundo, ay tayo walang katiyakan. Sa kapangyarihan, sa talino, maging sa tao. Kapag ang pag-asa mo'y nasa tao, walang katiyakan. Bakit? Mawawala rin yan. Magdi-disappear din yan. Kaya ang gusto ng Panginoon, ang pag-asa natin ay makita natin sa Kanya. Kaya ang series po natin ngayon ay napakaganda, nakaka-relate po sa atin. Live in hope o mabuhay sa pag-asa. Sabi mo sa katabi mo, mabuhay ka sa pag-asa. Pastor, baka sabi mo, hindi po yung weather ha. Weather, hindi po. Yung pag-asa mula sa Diyos. Kasi bakit mahalaga na mabuhay tayo? Kasi maraming tao ang nawawalan ng pag-asa kasi nga hindi po sila nabubuhay sa pag-asa o mabuhay man sila, ang pag-asa nila ay nasaan? Sa mundong ito na walang katiyakan. Pero ang tao nabubuhay sa pag-asa ng Diyos ay tunay na mayroong katiyakan. Ano po sinasabi sa unang Pedro 1:3? Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan, ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo mula sa mga patay. Ang taong nakaasa sa ating Panginoong Kristo, nung ikay sumampalataya sa ating Panginoong Kristo, hindi lang binigyan ka ng buhay na walang hanggan, ngunit ipinanganak ka rin sa isang buhay na pag-asa. Na muling nabuhay ang ating Panginoong Kristo, nabuhay kang muli yung pag-asa. Bakit po?
lahat po tayo ay makasalanan. Tama po? Sino dito walang kasalanan? Pakitaas ang kamay. Di ba lahat tayo? Nung tayo na kay Kristo na, sumampalataya tayo sa ating Panginoong Kristo, nagkaroon tayo ng pag-asa dahil lahat tayo huhusgahan. Kung makasal lahat tayo, convicted na tayo. Bakit? Lahat tayo may kasalanan parurusahan. Pero nang tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Kristo, nang tayo ay na kay Kristo na, hindi lang tayo ipinanganak na may buhay na walang hanggan, kundi ipinanganak rin tayo sa pamamagitan ng buhay na pag-asa mula sa Panginoon. Kaya nga sabi nga sa Bible, pag ang hindi na buhay na muli ang ating Panginoong Kristo, itong ginagawa natin, walang silbi to, yung faith natin, walang silbi, wala itong patutunguhan. Pero nang nabuhay na muli ang ating Panginoong Kristo mula sa pagkamatay at muling pagkabuhay, ang sabi nga, anumang hirap, anumang ginagawa mong sakripisyo sa iyong pananampalataya, sigurado ka na may buhay na walang hanggan ka. Yun ang katotohanan. Kaya nga may buhay, mabuhay tayo sa pag-asa na yun, na galing sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga pag ikay mabubuhay sa mga paligid natin dito sa mundo to, madidisappoint ka Bakit? Kasi nangangailangan din sila na isang pwedeng magligtas o magbigay na katiyakan. Lahat tayo hindi kayang gawin yun Tayo nga minsan nangangako tayo, anong bibigay ko sa ito? Nawalan ka ng pera. Di ba? Nawala na yung pangako mo. Minsan mga kabataan, Mami, Daddy, magpapakabait na ako. Ito na si Tanay. Hindi na naman. Kasi nga hindi natin kayang bigyan ng pangako unless tayo sasandig kung saan yung may pag-asa na magbibigay sa atin ng tunay na pangako. Amen? Kaya doon makikita natin na ang pag-asa, pag tayo nabubuhay sa pag-asa, maganda ang ating buhay. Nakangiti ka, may kagalakan ka. Kasi yun po napakahalaga kasi marami pong tao nabubuhay sa pag-asa pero pag-asa ng sanlibutan. Kaya pag nawala ito, wala na. Malungkot na ang buhay. Pag nawala si ganito, wala na. Gusto ko na magpakamatay. Sisirain ko na ang buhay ko. Kaya po, mahalaga po na mabuhay tayo sa pag-asa. Sapagkat ang pag-asa na yan ay magbibigay sa atin ng magandang buhay. Sabi nga dito, ang kalungkutan ay totoo, ang paghihirap ay totoo, pero totoo din ang pag-asa mula sa Diyos. Amen? Meron totoo talaga yan. Naghihirap ka, na-stress ka, totoo yan. Pero mas totoo na may Diyos na may pag-asa kung ikay lalapit sa Panginoon. Tama po ba? Ano po sabi dito sa Filipos 3:13? Mga kapatid, hindi ko pa inaabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimit ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Wala na tayong magagawa sa ating fast. Wala na tayong magagawa. Pero may magagawa tayo for the future. Sa ginagawa mo ngayon. Tama? Yung ginagawa mo ngayon will suit your future. Ano yung mangyayari sa hinaharap. At ito pa ang isang bagay kung bakit kailangan mabuhay sa pag-asa. Sino po naniniwala na ikaw'y taga-langit? Yung iba, taga-subdivision. Ano po ba ang significance dito? Ba't kailangan natin yung hinaharap tayo nakatingin? Ang mananampalataya ay tayo ay nakalaan para sa langit. Tama? Parang hindi kayo agree. Ang mga mananampalataya ay citizen ng heaven. Tama po ba? Amen. Kaya ang sabi ni Apostol Paul ay yung hinaharap. Kasi tayong lahat ay ang pupuntahan natin ay makasama ang Panginoon. Kaya anuman nangyayari dito sa mundong ito, anuman paghihirap, kawalan ng pag-asang ito, nakatuon tayo doon sa ating future na kung saan doon tayo ang destinasyon natin, hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Tama? Kasi doon tayo nakatingin. Kaya hindi, pansamantala lang ito. Kasi nga, ang pag-asa natin ay buhay ang ating Panginoong Kristo. Kaya pag nangyari yon, hindi naman talaga ako taga rito taga-heaven ako Di po ba? Kaya nagkakaroon tayo ng alin. Ito po yung message ni Lord. Live in hope with joy. Mabuhay ka sa pag-asa na may kagalakan. Sabi mo sa katabi mo, mabuhay ka sa pag-asa na may kagalakan. Live in hope, sabi mo. Kasi minsan tayo, nabubuhay tayo, pero walang kapag-asa. Tama po, di ba? May pag-asa ako, pero nanlalambot. Walang saya. Bakit? Kasi nga yung pag-asa na yon, hindi nang gagaling sa ating Panginoon Kristo. Ano po sabi dito sa Roma 15:13? Puspusin nawa kayo ng Diyos na pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya
upang kayo'y sumagana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yung pag-asa na yon, yung kagalakan na yon, hindi po galing sa mundo. Galing saan daw? Espiritu Santo sa ating Panginoon Kristo. Kaya nga sinabi nga po, ang kapayapaan galing sa ating Panginoon, ibang-iba dito sa mundong ito. Kasi tayo, pag masaya lang tayo, pag may pera. Masaya tayo kapag may, di ba, may nagpapasaya sa'yo. Paano kung mawala yan? Malungkot na. Wawakasan ko na ang buhay ko. Ano mga kabataan, ano? Kapag nawala ang kanyang boyfriend, girlfriend, gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang... Kasi yung pag-asa mo nandun eh. Ganon din sa mag-asawa, di ba? Wala sa binibigay ng Espiritu Santo kaya na ay nalulungkot. Pero isang bagay ang sinasabi ng Panginoon. Pag ang pag-asa natin nasa Panginoon, meron kang kagalakan, kapayapaan sa pananampalataya galing sa banal na Espiritu. Kaya nga ang mga mananampalataya, tingnan nyo, kahit walang hindi ganun kayaman, pero masaya. Tingnan mo yung katabi mo, masaya ba? Tingnan mo, malungkot? Problema yan. Kasi yung pag-asa natin, hindi na-define kung anong meron ka. Ang pag-asa natin ay nakaangkla doon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya kakaiba eh. Ibang-iba ang mananampalataya. Kaya kaya nating maging magalak o masayahan tayo sa anumang nangyayari sa mundong ito. Bakit? Kasi tayo ay nakaangkla sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu nang gagaling sa Kanya. Hindi sa yaman, hindi sa anumang ino-offer ng mundong ito, kundi galing yung kagalakan at kapayapaan mula sa Diyos. Yan ang tunay na maintindihan natin na yung kapayapaang ito ay tunay na nagbibigay ng kasaganahan, ng pag-asa sa kapangyarihan dahil tayo ay pinili ng Diyos. Sino mga pinili ng Diyos? Sa bilyon tao sa mundong ito, pinili ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. You are chosen by God. Ako, pinili ng pinili ka. Bakit ka pinili? Anong sabi dito sa Ephesians o Efeso 1:4? Bago pa man niya likhain ang mundo, pinili lang niya na tayo na maging banal at walang kapintasan sa paningin niya dahil sa pag-ibig niya. Kapag pinili ka ng Panginoon, hindi ka pinili niya para parusahan. Hindi ka pinili para maging malungkot. Hindi ka pinili para mawalan ka ng pag-asa. Hindi ka pinili ng Diyos upang hindi mo maranasan yung kaligayahan at pag-ibig ng Diyos. Pinili ka ng Diyos upang magkaroon ka ng pag-asa at sa pag-asang yan ay magalakas anumang sitwasyon ng buhay mo. Yun ang pagkapili sa atin ng Panginoon. Kaya, pinili mo ako, Panginoon, ba't ako tanong, baka yung pag-asa mo, sa iba mo kinukuha. Hanapin mo ang pag-asa mo mula sa Diyos. Hindi pwedeng umanap ang isang tao ng pag-asa maliban sa Diyos na hindi mararanasan ng kagalakan. Kasi yun ang katotohanan. Pag hinanap mo ang pag-asa mo sa Panginoon, nabuhay ka sa pag-asa mula sa Diyos, hindi pwedeng hindi ka magagalak. Unang-una, pinili ka ng Panginoon. Sa napakaraming tao dito sa mundong ito, pero pinili ka ng Diyos. At ang pagkapiling yon dahil mahal ka ng Diyos. Dahil sa pag-ibig niya. Grabe, no? Hindi ka pinili. Pinili kita dahil parurusahan kita. Pinili kita dahil masuwain. No. Pinili kita dahil mahal kita. Pinili kita dahil gusto kong maranasan mo yung pag-ibig ko na walang kondisyon. Yung walang kondisyon ng pag-ibig ng Diyos ang nagbunga ng pag-asa at kagalakan sa atin. Yung napapansin ako, lagi ako nakatawa. Kahit wala akong pera, hindi lang halata. Di ba yung mga ganon? Bakit? Yung kaligtasan kasi na meron ka, hindi pa magbibigay sa iyo ng kagalakan yon. Kaya ang mga Kristiyano hindi takot mamatay eh. Bakit? Sabi sa katabi mo, takot ka mamatay? Ba't walang gustong sumagot? Hindi naman ngayon kayo mamamatay. Di ba? Kasi yun ang katotohanan. Kaya nga ang pag-asa natin ay nibibigay ito lang ng kagalakan. Kasi pinili ka. Una-una pinili ka. Sino kundi masisiyahan? Dahil pagiging rebelde mo, pinili ka pa rin? Masuwayin mo? Sa dami ng kasalanan natin, pinili ka pa rin? Hindi ka ba magiging masaya nun? Masaya ka. Ano? Dahil sa pagpili sa atin ng Panginoon, ay nagkaroon lalo tayo ng layunin. Ano yung maganda sa layunin ng Diyos? Kahit nakakaranas ka ng mga pagsubok, at pag ito'y ina-apply mo sa iyong buhay, yung layunin na ng Diyos sa'yo, nagbibigay sa'yo ng kagalakan. Kaya yung ibang tao, pag nawala ng pag-asa, nalilimutan nila yung layunin ng Diyos eh.
Pag alam mo yung layunin ng Diyos, kahit dumadaan ka sa namang pagsubok, magkakaroon ka ng kagalakan. Kasi ang kagalakan mo ang sumunod sa layunin ng Diyos. Amen? Kaya karamihan nalulungkot sa panahon ng mga maraming pagsubok, lalo lumalayo. Kasi nga lumalayo sila sa Diyos. Ang lumalayo sa Diyos, hindi po pwedeng maging masaya. Maging masaya panandalian lang. Pero ang kanyang effect ay magiging masirable ang buhay mo, masisira ang buhay mo. Kaya makikita natin, ibang-iba. Nangyari po yan sa mga apostol. Basahin po natin sa Gawa 8:4. Ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay na ipinangangaral ng salita. Ito po yung pagkakataon na namatay na si Kristo. Ito yung mga disciple. Sila po yung na-hunting. Isa rito na nag-hunting si Apostol Paul. Isa siyang mamamatay Kristiyano. Takbuhan sila, may papatay sa iyo eh. Pero ang nangyari nyo, nakagipitan o pagsubok sa kanila na nawala na si Jesucristo, namatay muli na nabuhay, hindi yun ang naging dahilan upang hindi nila gawin yung layunin ng Diyos. Pero pwede sa atin, di ba? Wala na akong pag-asa, sira na buhay ko. Wala na, sisirain mo na lang ang buhay mo. O kaya, hindi na ako magiging mana ng palataya, pwede gawin ng alagad noon. Pero anong ginawa nila? Sinunod nila yung layunin ng Diyos, kaya napuno lalo sila ng kagalakan. Hindi nyo napapansin, pag sumusunod ka sa Diyos, ano mang problema mo, napupuno ka ng kagalakan. Bakit? Nawawala sa isip mo problema. Bakit? Ang nasa isip mo ngayon, ang sumunod sa Panginoon, gawin ang layunin ng Diyos, alam naman ng Diyos yan eh. Ay, itong anak kong to, kahit maraming problema, mag-i-evangelize pa rin, binabahagi ang salita ng Diyos, nagsisimba pa rin, nagte-temple group pa rin. Bakit? Ang mahalaga ngayon kasi, ang gusto ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, hindi na yung nararanasan natin. Bakit? Alam naman ni Lord yan eh. Alam ni Lord yan. Ang mahalaga lang, yung layunin mo ay masunod mo kahit ikaw ay nasa time na ikaw punong-puno ng pagsubok o alalahanin ano nangyayari sa buhay mo, ang gugustuhin mo ang sumunod sa Diyos. I tell you, magiging maligaya kayo. Kasi ginawa po ng apostol to eh. Kung di na ito naging maligaya nung sila sumunod sa Panginoon, hindi nila gagawin. Eh bakit nagpapatuloy silang ginagawa? Kasi nalubos ang kagalakan nila in times of suffering, meron Diyos na tumutulong sa kanila at pag-asa nila ay nasa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya nga si Peter noon, dahil sa panahon ng pag-uusig, may misyon ang Diyos sa atin. Sabi mo sa katabi mo, may layunin sa iyo ang Diyos. Ang tanong, alam mo ba? Kasi minsan yung kawalan natin na alam sa layunin ng Diyos, yan ang tayo po. May layunin pala sa akin. Kaya maraming nagpapakamanin na tao kasi akala nila hanggang doon lang ang buhay nila. Marami ang lumalayo, kami nagkakaganito, may problema. May kasamang layunin ng Diyos yan sa anumang problema mo. Yun ang kagandahan sa Panginoon. Ang pag-asa ay buhay at may kakayahan magligtas sa atin. Napakaganda, no? Yung pag-asa na yan ay merong katiyakan na may kaya kang iligtas ng pag-asa na yan. Ano sabi sa Hebreos 7:25? Kaya maililigtas siya ng lubos ang sino mang lumalapit sa Diyos. Ang sino mang nagtitiwala sa Diyos. Ang sino mang umaasa sa Diyos. Ang mag-asa ay nasa Diyos. Sa pamamagitan niya, dahil mabubuhay siya magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Mabubuhay siya magpakailanman. Grabe naman pag-asa yon. Ililigtas ka niya. Lahat tayo mapaparusahan dahil sa ating kasalanan. Pero dahil sa pag-asa na yan, na galing sa ating Panginoon Kristo, na kayang magligtas. Anuman ang kasalanan mo, gaano karami yan, gaano man ang pagre-rebelde mo, ililigtas ka ng Panginoon. Dahil ang pag-asa mula sa Diyos ay kayang magligtas diyan sa suliranin mo. Sabi ko nga po yung pinakamabigat na problema ng tao, sinolve na ni Lord eh. Ano pa kaya yung napakasimpleng problema mo? Pera? Di ba? Karamihan, yan ang problema ng tao, pera eh. Magtiwala ka sa Kanya. Bakit nga? Yung buhay mo nga ay kanyang iligtas, yung pa kaya? Kasi yun ang katotohanan na magbibigay yung pag-asa na yan upang tanggalin yung ating kaisipan sa patungkol sa mga makamundo. Ang makamundo kasi, pag wala kang pera, malungkot ka. Pag wala kang boyfriend, girlfriend, malungkot ang buhay mo. Ikaw lang, magpapasko pa naman, no? Ang lamig, wala kang katabi. Di ba yung ganyan naman kaaway? Sa mag-asawa, ganun din. Sa halong nanay, ako darating ng bill, bayaran na naman, ito na naman. Napupuno tayo ng problema. Nakafocus tayo doon saan? Sa mga problema ngayon. Kaya ang gusto ng Panginoon, pumokos ka, mabuhay ka sa pag-asa upang yung pag-asa na meron kayong sa buhay mo ay magbigay sa iyo ng kagalakan. Ang Panginoon, ang daming pangako. Di ba sa Philippians 4:19? And my God will supply
all you need according to His glories and riches in Christ Jesus. Kaya niya ibigay lahat yan. Ang tanong, nagtitiwala ka ba? Umaasa ka ba sa Kanya? Kasi yun ang katotohanan, kaya niyang magligtas. Ang tanong, hindi tayo nagtitiwala. Hindi tayo umaasa. Lord, kaya mo ibigay yung aking pangangailangan? Dami ito, milyon yun eh. Wala bang imposible sa Diyos? Kaya nga sabi ko minsan ang isang Kristiyano, Pastor, grabe, imposibleng bagay yung naging posible. Bakit? Kasi nabayaran ko yung utang ko, milyon. O, dapat lang, bakit? May Diyos ka sa buhay. Kaya ang isang Kristiyano na walang himalan nangyayari sa buhay niya, I tell you, baka walang Diyos. O meron man hindi nagtitiwala. Kaya kayong mga Kristiyano, huwag kayong magtaka. Bakit kayo nangyari itong mga bagay na solve? Bakit kaya ang mga imposible na... Kasi nga may Diyos ka na gumagawa ng mga imposibleng bagay. Bakit kaya ako nakapasa sa subject na to? Ang hina ko dito by the grace of God. Kaya nga tayo pinili ng Diyos upang magkaroon tayo ng pag-asa, mabuhay tayo sa pag-asa, upang anumang hirap ang ating pinagdadaanan, nakakangiti tayo, nagkakaroon tayo ng masiglang buhay. Bakit? Kasi yung kapangyarihan ng Diyos, yung kanyang biyaya na gumawa ng himalang bagay, ay mangyayari sa iyo dahil pinili at mahal ka ng Diyos. Amen? Yan ang katotohanan. Kaya kayo mga kabataan, kasi may anak din po ako, nahihirapan siya, mag-pray ka sa biyaya ng Panginoon. Kasi hindi naman talaga natin kaya Mahirap ang mundo, pasira ang mundo, hindi na ito magiging better. Pero meron tayong kakampet kasama habang buhay na kaya magbigay ng pag-asa at kaya mo mag-alak at makatawa ka sa panahon na ikay naghihirap dahil ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kaligayahan, kagalakan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Amen? Sabihin sa katabi mo, ngumiti ka. Napakaganda mo pala pag umingiti ka. Pag naka-smile ka. Di ba? Totoo po yun. Kaya ang mga Kristiyano, they known to be loving person. Bakit? Kasi nga yung pag-ibig ng Diyos lumalabas Nandun po yun. Kaya paano ka hindi ngingiti? Kaya ka iligtas ng Diyos? Paano po tayo magkakaroon mabuhay sa pag-asa na may kagalakan? Unang-una, bakit ka magagalak? May hinandang mana ang Diyos para sa atin. Grabe, no? Sino dito yung nakaranas na binigyan ka ng mana? Wala pa? Di ba, pag may magulang ka, di ba, may mga pamamanan sa iyo, grabe, matutuwa ka. May pamana sa akin ng aking magulang. Pwedeng pera, pwedeng sasakyan, pwedeng properties, di ba? Ang dulot ito, kaligayahan ang Diyos lalo, merong binigay na mana. Paano ka hindi matutuwa sa pag-asa na galing sa Panginoon? May mana pala galing sa Panginoon. Ano sabi dito? Sa 1 Pedro 1:4, ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may hinahandang mana ang Diyos para sa atin. Ang pamanang ito'y nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira, at hindi kumukupas. Anong mana ibinibigay dito sa mundo? Pera, nauubos. Kaya minsan, di ba ganon? Binigay na yung mana, buhay pa yung magulang, ano nangyayari? Nauubos na. Kung saan siyang ginagamit. Yung property na ibebenta, nananakaw, maging ang mga sasakyan, nasisira, kumukupas. Pero ang mana na galing sa Panginoon, walang kapintasan, hindi nasisira at hindi kumukupas. Ang mahalaga pa, yung manang ito naka-reserve sa'yo. Kaya ang bawan, may upuan dyan. Nakapangalan dito kay Pedro. Walang sino man pwedeng umupo dyan, kay Pedro lang. Yun yung manang ibinigay sa atin. Dahil pinili ng Diyos, may mana ako para sa'yo. At walang pwedeng kumuha niyan maliban ikaw lang. Kasi sa mana ng mundong ito, pwede iritoke, di ba? Binigyan ako ng mana ni tatay, pero pwedeng ibahin. Ay, hindi naman sa bandang huli, hindi naman pala binigay sa'yo. Hindi, ang Panginoon, nagbigay ng mana, naka-reserve sa'yo yan. Kaya matutuwa ka bang, may mana ako, hindi ko kayang kunin ng ibang tao ito, hindi nasisira. Ano pa? Walang kapintasan, hindi kumukupas. Only para sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, para lang sa'yo pala yun. Hindi ka matutuwa, hindi mananakaw yun. Ang pamanang nasa langit, ibig sabihin, hindi nasisira. Walang, ano may isipin nyo na, ano bang bagay yun? Walang pagkasira. Walang hindi kumukupas. Mga bagay kumukupas, di ba? Maging ang relasyon, naglalaho, nanlalamig.
Pero itong bagay na ito, walang pagkasira at walang pagkakupas. Bakit? Kasi yung mana na ito, iniingatan ng ating Panginoon. Lakas ng ulan. Narinig niyo ba ako? Kasi di ba yung mana natin minsan nakalagay sa bangko. Eh, yung bangko naman, ang kaya ng bayaran sa inyo, 500,000 lang. Eh kung may mga 6 million ka, mag-bankrupt, 500,000 lang ba ibabalik sa'yo? Ano nga, hindi secure. Kung sa bahay naman nakalagay yung mana mong yan, nagkasunog, may nakaw, nawawala. Diba, yung mga ganyan. Kaya nasisira. Pero ang manang ibinigay sa atin ng Panginoon, protected by the power of our God. Protektado ng kapangyarihan ng Diyos. Kumbaga, pwede kang magagala ka. Bakit? Alam mo walang makakakuha o alam mo na walang pwedeng magnakaw nito kasi protected by the power of God eh. Hindi ito security guard, hindi ito CCTV, kundi kapangyarihan ng Diyos. Ano sabi sa 1 Pedro 1:5? At sa pamamagitan ng pananampalataya nyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Habang naghihintay kayo sa kaligtasang nakalaang ihayag sa uling panahon. Kaya ano man ang nangyayari sa ating paghihirap ngayon, ano man ang nararanasan mo ngayon na kalungkutan, ano man ang nararanasan mo ngayon na hindi maganda, ililigtas ka ng kapangyarihan ng Diyos. May pag-asa. Pastor, wala nang makaka-solve ng problema ko. Meron ang Diyos. Kasi ang kapangyarihan ng Diyos ay kaya magligtas, ang kapangyarihan ng Diyos ay kaya magprotekta ng anumang bagay na para sa Kanya. Sino naniniwala na ikaw ay para sa Diyos? Poproteksyonan ka. Diba sabi nga sa banal na kasulatan, ang kanyang mga anak ay nasa kanyang mga palad. Walang sino man na makaka-snatch. Walang sino man na makakagapi o makakakuha. You are protected by the power of God. Paano ka malulungkot? Magagala ka. Bakit? Ano man nararanasan ko ngayon, ano man paghihirap ko ngayon, alam ko na ako'y pinoproteksyonan ng Panginoon, na alam ko hindi ako magagapi sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay mas higit sa anumang kapangyarihan dito sa mundong ito. Kaya magagalak ka, hindi ka matatakot. Kaya yung kagalakan na meron ka, ibang-iba sa binibigay ng mundong ito. Naalala ko tuloy, sabing gano'n na isang Pastor, ipag-pray mo ko. Bakit? Marami akong kaaway. Hindi pinag-pray ko. Thank you, Pastor, ha. Tawagin mo yung mga security guard ko. Yung mga dali mo yung baril ko. Ano nangyari doon sa prayer? Hindi pa rin tayo nagtitiwala. Di ba minsan ganun tayo? Lord, bigyan mo yung aking pangangailangan. Kasi may finances problem po kami. Nag-pray na. Dumating dito yung sino po diyan ang gustong umutang? Ay, ito na yung sagot ni Lord. Nasaan na yung pagtitiwala natin? Kasi nga yung kapangyarihan ng Diyos, nangyayari kung tunay tayong nabubuhay sa pag-asa. Halimbawa na lang, mag-aral ka mabuti, exam bukas. Diba? Nag-aral ka. Lord, nag-aral ako. Mas kinabukasan, mangungopia ka. Basta nakapasa. Di ba yung ganon? Naka-cheat naman ako, pero nakapasa. Hindi ganon. Kung nagtitiwala ka sa Panginoon at hindi ka naman nag-aaral siya, kaya bumaksak ka, kasalanan mo yun. May natututunan tayo doon. Hindi po pwedeng yung kapangyarihan ng Diyos ay base sa pamantayan ng mundo, hindi pwede. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nangyayari kapag ikay sumasampalataya ng buong puso sa Kanya. Ang tanong, sumasampalataya ka ba ng buong puso? Kaya pag nagbasa kayo ng salita ng Diyos, pag nababasa mo yung pinagaling ni Lord, ano sinasabi niya? Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kasi kaya nga sabi ng Panginoon, pag may faith ka na kasing laki ng buto ng mustasa, kahit sabi mo sa bundok, lumipat ka. Hindi ganun na lang ang faith ko, mustasa, no. Pinapakita lang noon yung kapangyarihan ng pananampalataya. Ganong katindi ang pananampalataya, yung power ng faith. Kaya pag tayo may kapangyarihan, at yung mana na ito, ibang-iba. Bakit naging ibang-iba? Ano sabi dito sa 1 Corinto 2:9? Ganito nga ang sinasabi ng kasulatan. Wala pang mga matang nakakita, wala rin taingan nakarinig,
at wala pang taong nakaisip sa mga bagay na ihinanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Sino dito yung gusto mo? Yung pinakagusto mo, ano yon? Gusto ko, Pastor, Ferrari. Ganyan. Sa mga babaeng, gusto ko, Pastor, yung bahay ko, third floor, may third floor, tapos may tag dito, ano may tag dito, sinasakyan? Elevator. Wow, grabe, no? Ano yung sinabi? Hindi man lang sumagi sa isip mo, hindi man lang narinig mo ang ibibigay sa yung mana ng Diyos. Kaya sabi ko siya, mag-isip na kayo ng gusto nyo, yung pinakamaganda. Wala pa yan. Hindi nga pumasok sa isip mo eh. Hindi mo man lang narinig nga yung ibibigay sa iyo nun. Ganon ang manang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Di ba, magagalak ka, may excite ka, ano kaya yung ibibigay ni Lord? Kaya nga yung mga Kristiyano, excited yan pag dumating na yung point na tayo ay haharap na sa Panginoon. Kasi may inandang mana, yung mana na ito, yung ano kaya kasi hindi nga umisip, hindi mo lang pumasok sa isip mo, hindi mo lang narinig ito, ibig sabihin, ano kaya yun? Di ba, na-excite ka? Pag na-excite ka, nagagalak ka. Meron ba na-excite na malungkot? Na-excite ako. Oo. Walang ganun eh. Pag na-excite ka, puno ka ng kagalakan kasi, ano kaya yun? Di ba? Kasi yung manang yun, grabe. Kaya nga ngayon pala, sabi ko, ano kaya yun? Ano yung manang kaya ibigay ng Panginoon? Ano? Bakit tayo mawawalan ng pag-asa kung may nakahanda nga para sa atin ng Diyos eh? Kaya anong nangyayari? Kahit tayo ay naalam mo na hindi ka taga rito at taga langit, may hinanda sa yung mana nun, okay lang, bakit? Na kahit lumilindol dito, okay lang. Bakit hindi man ako taga rito eh? Kahit maraming nagnanakaw dito, okay lang. Makasakim sa pera, okay lang. Bakit? Hindi naman ako taga rito, taga langit ako. At yung manang ibibigay sa akin ng Panginoon, hindi pera, hindi karangyaan. Bakit? Kasi hindi man lang ko nakita, hindi ko man lang narinig yung bibigay sa akin ng Panginoon. Hindi ka matutuwa? Kaya mga Kristiyano, totoong Kristiyano lumindol, okay lang. Kung mamatay ka, mas maganda. Bakit? Para makuha na yung mana. Naka-reserve para sa akin yan, kasi pinili niya ako. At protektado ng kapangyarihan niya. Kaya makikita natin ibang-iba pag ang tayo'y nabubuhay sa pag-asa, malayong-malayo sa galawan ng mundo. Di ba, minsan pag, lumindol na naman, bumagyo na napakalakas, ano na mangyayari? Ang pag-asa ko hindi sa lindol. Kasi ang lindol, kayang patigilin ng Panginoon. Amen? Ano mang bagyo, kayang sabihin ni Lord, tumigil ka. Sasabihin ni Lord yan. Kaya yung pag-asa ko nasa Panginoon. Kaya kong magalak sa panahon ng mga nangyayari dito sa mundong ito. Amen? Kasi yun ang totoo. Kaya nga minsan, napagkakamali naman Kristiyano, baliw. Hindi mo katabi mo. Hindi pa yan. Punong-puno na ng kagalakan yan. Kasi nga totoo, marami yung punong-puno. Minsan nga, sa kapitbahay namin. Pastor, minsan, kuya ba't ang saya-saya nyo, di mo ang dami na nangyayari? Oo nga, tuwan-tuwa nga ako eh. Pero ibang-iba ka. May tama ka ba? Kasi bakit? Kasi hindi ako nakatuon sa nangyayari dito sa mundo. Nakatuon ako kung ano yung prepare ni Lord para sa akin. Sa langit ako nakatuon. Kasi lahat tayo dito mamamatay. Lahat tayo magdi-disappear. Ang tanong, doon ba tayo nakatingin? Kasi mawawalan ka talaga ng pag-asa. Totoo yan. Makita mo lang ang katabi mo, tignan mo. Di ba, punong-puno ka ng pag-asa dahil nasa Panginoon. Amen? Di ba, yun ang totoo. Kasi meron tayong bagay na dapat piliin. Yung piliin natin magtiwala sa Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, piliin mo kasi. Piliin mo. Huwag kang magduda. At ang pangalawa, mana na kagalakan sa panahon ng iba't ibang pagsubok. Ay, grabe yung mana na yan. Ano? Yung sinasabi ko nga na, kahit sa panahon ng paghihirap, pagsubok, may kagalakan ka. Sino po yung nakaranas ng ganun na sa buhay niya? Yung bold na pwede magtaas na kamay. Lord, Pastor, naranasan ko yun. Kahit sa pagsubok, ako'y galak na galak. Pakitaas ang kamay para sa kapurihan ng Diyos. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Sapagkat yun talaga ang gusto ng Lord eh. Ano sabi dito sa 1 Pedro 1:6? Dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Iba't iba Hindi lang pera, hindi lang relasyon, hindi lang namatayan, hindi lang yung walang ka ng trabaho, bumagsak ka sa school. Iba't ibang pagsubok, lahat. Okay? Dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang. Hindi ito mag-i-stay. Dadaan lang yan. At dapat niyong maranasan. Wow.
Kaya nga ang Kristiyano, ang tao, maging hindi ka Kristiyano at mananampalataya ka, hindi ka daranas ng pagsubok. Kaya nga, ang kaibahan lang, pag ikay Kristiyano at ikay nabubuhay sa pag-asa, ikay nagagalak kahit ikaw ay nasa pagsubok. Hindi mo iisipin magpakamatay, hindi mo iisipin lumayo sa Panginoon, hindi mo iisipin gumawa ng mga bagay na kasasama mo at kasalanan. Bakit? Kasi nga ako at ang pag-asa ko ay nasa Diyos at ang Diyos ay nasa akin. Ano man ang mangyari sa buhay ko, alam ko may kagalakan ako dahil kasama ko ang Diyos. Yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, sino dito may problema? Pakitaas ang kamay. Huwag kayong mag-alala, madadagdagan pa yan. Bakit? Kasi nandito tayo eh. Nandito tayo sa mundo. Alam niyo, si pastor, naku po, kaya nga ako naging Kristiyano, Lord, parang naging Kristiyano, naging pastor ako, lalo lumalaya yata problema ko. Ang kagandahan lang, hindi ako nakatutok dun sa aking problema. Nakatuon ako saan? Sa magagawa ng Diyos sa problema ko. Amen? Yun ang katotohanan, yun ang kagalakan. Hindi, kakaya ko to, masosolve ko to. Haggard na yung mukha mo, hindi pa rin masolve. Bakit? Kinakaya mo eh. Nandiyan si Lord. Meron kang kakalakan sa panahon ng pagsubok. Meron kang pag-iingat na ginagawa sa iyo ang Panginoon. Kaya yung mga kalungkutan, paghihirap natin, hindi natin makakaya kapag hindi natin tayo lumalakad doon. Saan? Sa gusto ng Diyos. Ano po? Nandun po tayo. At ang pagsubok na ito may pagpapala. Pastor, parang ang labo nung sinabi mo. Sino dito may gusto nga ang pagsubok? Wala, di ba? Pastor, ang hirap nga. Yung problema, ang hirap. Pagsubok. Ba't ko gustuhin yan? May pagpapala po. Ano sabi dito sa unaw? Pedro 1:7. Upang masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya nyo. Kaya may pagsubok, tinetest ni Lord kung tunay yung faith mo para sa Kanya. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy upang malaman kung tunay o hindi. Ngunit mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa ginto na nasisira. Kaya kapag napatunayan, tunay ang pananampalataya nyo, pupurihin kayo at pararangalan pagdating ni Hesukristo. Grabe. Parang ano lang yan eh. Sino dito yung nakadikit na kay Mayor? Tapos, pagkasama mo si Mayor, ito si Billy, magaling tao. Di ba? Ibang klase. Ang magpapabibigay sa iyo ng karangalan, si Mayor lang yun, tuwang-tuwa ka na, di ba? O si President BBM. Ito si Edward. Ay, grabe itong tatang to. Itong tato. Siyempre, sayang-saya ka eh. Sino magbibigay ng karangalan sa atin? Ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari, ang may-ari ng lahat ng nakikita mo, mag-iing buhay mo, si Hesukristo na nagbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan, ang magbibigay sa iyo ng karangalan, ng kaluwalhatian. Hindi ka ba magiging masaya? Paano sasabihin sa iyo, itong anak ko itong si John, ginawa yung layunin. Kaya ikinararangal ko ang anak kong ito. Kasama ka sa kaluwalhatian at karangalan ng Diyos. Yung mga hindi sumusunod sa Panginoon, sabi nga sa Bible, tayo pang mananampalataya ang uhusga sa kanila. Kaya huwag kayong malungkot kung tayo inaano ng ating kapwa na, di ka namang parang ganyan. Huwag kayong malungkot. Bakit? Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng karangalan. Hindi mo na kailangan may patunayan ka. Wala tayong mapapatunayan sa harapan ng Diyos. Ang kaya mo lang magtiwala at umasa sa Diyos. Sabi dito, sa bandang huli, ikararangal at papupurihan kayo kasama ng Diyos. Grabing pagpaparangal yun. Di ba, sino ka nakaakyat dito mga nanay, nung graduation? Sino po? Yung anak mo umakyat? Di ba? Tuwang-tuwa ka eh. Talagang halos umaiyak ka. Yung anak ko, umaakyat, binibigyan ng karangalan. Dito, si Lord ang kasama mo naglalakad. Binibigyan ka ng karangalan. At puting-puti at liwanag na liwanag ang iyong dinadaanan. Bakit? Si Lord kasi liwanag. Grabe siguro pagkakakita natin. Palakpakan ng lahat ng mga anghel. Nagtotrompeta pa, nagsisigawan. Mabuhay ang Panginoon at inarangal niya ang anak niya sumusunod sa Kanya. Kaya sa panahon, wag natin tignan yung nangyayari ngayon. Tignan mo yung future na ibibigay ng Diyos para sa'yo. Ang Diyos ang magbibigay sa'yo noon. Grabe yun, di ba? Hindi lang basta-basta. Kaya dapat tayong magalak. At ang kagalakan ito, ay nagbibigay sa atin ng katatagan.
Kaya nga may pagpapala eh. Hindi ito ibinigay sa iyo ng Diyos para pahirapan ka, hindi ibinigay sa iyo ng Diyos yung pagsubok na to upang hindi lang mates yung pananampalataya, kundi lalo tayong tumatag at magkaroon ng pag-asa. Ano sabi sa Santiago 1:2-3? Mga kapatid, magala kayo sa tuwing dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok sapagkat alam niyang ang pagsubok na iyong pananampalataya ay nagdudulot ng katatagan. Kaya sabi ko sa inyo ang Panginoon, walang masama sa Kanya. Kaya anumang problema mo, anumang sitwasyon ng buhay mo ngayon, anumang dilim ng buhay mo ngayon, pag ibinigay mo to sa Panginoon, magiging mabuti. Kasi hindi nga masama si Lord. Nangyari na lang po sa anak ko, yung panganay ko po. Alam niyo siguro yung buhay ko. Namatay po yung anak ko. Kung itong nangyaring yun, hindi ko binigay sa Panginoon, wala pong pastor dito sa harapan niyo. Yung hindi magandang nangyayari, kapag ibinigay mo sa Panginoon, hindi yan wala nang hindi maganda, magiging maganda yan at mabuti sa harapan ng Diyos yan. Ganon kabuti ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Pastor, ang sama na ng buhay ko, lahat ng ginawa ko, huwag kang mag-alala, kayang patawarin ng Diyos yan at kayang maging pagpapala siya yan para sa iyo. Bakit magiging pagpapala yung mamamatay tao ko? Isa akong drug lord. Bakit? Pag ikay naging lingkod ng Panginoon at tumanggap ka bilang Panginoon na tagapagligtas para sa Kanya, yung mga hindi nangyari maganda sa iyo, magiging testimony yan para sa mga taong katulad mo na kayang magbago kapag kasama mo ang Diyos. Amen? At totoo yan Ako nga po, nagiging testimony ako sa mga manginginom. Bakit? Kasi yun ang history ko, na kaya pa nang baguhin ng Diyos. Ano man ang sitwasyon mo, ano man addiction ng buhay mo, kayang baguhin ng Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos, ang tunay na pag-asa. Mabuhay tayo sa pag-asa na kaya natin maging magala kahit sa panahon na ikay dinidisib ng kaaway. Wala nang pag-asa buhay mo. Meron. Bakit? Meron kang Diyos na laging nakadikit sa'yo, laging kakampi mo, at laging nagbibigay sa'yo ng pag-asa na magpatuloy ka sa anuman ang nangyayari sa buhay mo. Bakit po nangyayari? Ano sabi sa Roma 8:28? Alam natin na ang lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sa tingin niyo, yung nangyari sa buhay ko, maganda, pangit? Diba? Sa tingin na pangit? Sino dito namatayan? Di ba? Pangit kasi, sama na ugali mo, dahil ugali. Di ba? Pwede. Pero nung ito ay ginawa ng Diyos para maging dahilan upang lumapit kaming pamilya sa Panginoon. Kaya all things work together for good for those who love Him. Sa lahat ng umiibig sa Kanya, anumang nangyayaring hindi maganda sa iyo, instrumento yan minsan ng Panginoon upang sa napakaganda o greater na bagay na mangyayari sa buhay mo. Pastor, ano nangyari? Huwag kang mag-alala. Paghahanda lang yan ng Panginoon sa napakagandang ihanda para sa iyo. Kasi minsan tayo, kung Kristiyano na ako, ba't ganito ba nangyayari sa buhay ko? Huwag kang mag-alala. Stepping stone lang yan para sa napakagandang gantimpala at tagumpay na inahanda sa iyo ng Panginoon. Tayo madaling gumibap Pag dito naging Kristiyano ako, damami ang pagsubok ko. Lalong kumukunti ang aking pinasas, nagkakautang ako. Huwag kang mag-alala. May paghahandang ginagawa ang Diyos para dyan. Huwag kang mawala ng pag-asa. Nakikita ng Diyos yan. Yun ang katotohanan. Yun po ang nangyari sa buhay ko. Akala ko wala na, pero unti-unti. Kasi gusto ko lang po nun, maligtas lang Okay na sa akin yun, para masunod lang ko yung aking panganay, 7 years old na matay, walang accountability. Sunod ko lang. Parang si David lang. Hindi pala ganun ang nangyayari. Kasi may greater plan sa iyo ang Diyos. Sabi sa Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. Give you hope. Para bigyan tayo ng pag-asa. Sabi mo sa katabi mo, may plano ang Diyos sa iyo. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kung ikaw sa buhay mo wala kang plano, si Lord may baka pakagandang plano para sa iyo. Para magpatuloy at magkaroon tayo ng kagalakan. At ang pangakong ito ay ang magbigay sa atin ng tagumpay. Ano ba yung pangalawa? Bakit tayo kailangan maggalak at sa pag-asa mabuhay? Ang pananampalatayang ito ay nagmamahal sa Diyos. Yung faith na mayroon ka na galing sa Diyos ay para mahalin mo ang Diyos at magmahal ng kapwa. Ang sabi sa 1 Pedro 1:9, bakit hindi nyo siya nakita? Kahit hindi nyo siya nakita, ay mahal nyo siya. At kahit hindi pa ninyo siya nakikita hanggang ngayon, sumasampalataya pa rin kayo sa Kanya. At nag-uumapaw ang inyong kagalakan na hindi kayang ilarawan sa salita. Dahil tinatanggap nyo ang bunga ng pananampalataya nyo na walang iba kundi ang
niyong kaligtasan. Sino dito ang may kaligtasan na mula sa Diyos? Bakit ang lungkot nyo? Kapag mayroong kaligtasan, puno ka ng... Kaya nga, di ba sabi dito, umaapaw ang inyong kagalakan eh. Bakit? Alam niyo po ba ang unang-unang tinanggap sa mga tao nung tinanggap mo si Jesus? Takot. Takot sa kamatayan. Nung alam mo na ligtas ka na, paano ka hindi matutuwa? Paano ka hindi magagalak? Na kahit ngayon kakunin ka ni Lord, okay lang dahil alam mo, ligtas ka. Yun ang katotohanan. Ako po gano'n. Bakit ako nagiinom lagi? Gusto ko magpakalasing. Kasi paggising ko, sana, pag namatay ako, masaya ako kasi nakainom ako eh. Yun ang disease ng kaaway. Pero nung ako'y nanampalataya, nung ako'y sumampalataya sa ating Panginoon Kristo, naiba yung kagalakan, nag-uumapaw. Hindi mo na kailangan ng alak, hindi mo na kailangan ng drugs, hindi mo kailangan ng amang babae, hindi mo na kailangan ng anumang bagay ng mundong ito. Sapat ang biyaya at pag-asa mula sa Diyos na mag-umapaw yung kagalakan mula sa Panginoon dahil sa kaligtasan na ginawa sa iyo ng ating Panginoon. Amen? Kasi kami nga, Lord, sapat ka na. Kaya hindi na dapat sana all. Hindi ganun. Ang mga Kristiyano, sapat na all dahil meron kang Jesus na nagbibigay ng kasapatan sa iyong mga pangangailangan. Amen? Hindi yung, pag ano mo, hindi ko gusto yung ganun sapat. Ibig sabihin, nagkakaroon ng envy. Ay, bubuti pa siya. Kaya sana all. Hindi pala sapat siya si Jesus. Kaya nga nakarayo nawawalan ng pag-asa kasi ang dami natin tinitignan na makamundo. At dito, ang malaking problema ng tao ay bunga ng kasalanan pero iniligtas tayo ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung kaligtasang ito ay nagbunga sa atin ng tunay na kagalakan. Ano po sabi sa Romans 6:23? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Lahat tayo ay makasalanan. Sabi ko nga po kanina pa. Pero dahil sa pag-ibig ni Jesucristo, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Through our faith in Jesus Christ. Dahil tayo sumampalataya, kaya nag-umapaw yung kagalakan eh. Minsan, balikan nyo yung pangyayari nung tinanggap nyo si Jesus. Di ba napuno ka ng kagalakan? Parang, wow, para ako lumulutang. Sino din nakapag-encounter na? Di ba, nag-encounter, grabe, no? Pag encounter ka, ayoko na lumabas sa encounter. Bakit? Lutang na lutang ako, para akong papel. Naalala ko si Pastor May. Lutang na lutang parang papel. Kasi ang gaang-gaang lahat ang bigat ng iyong kasalanan, lahat ang bigat ng iniisip mo na wala. Because of Jesus Christ, die for you. Niligtas ka ng Diyos. Dahil sa iyong pananampalataya at pagmamahal sa iyo ng Diyos. Ay ang pagmamahal ng Diyos ay bunga ng ating pananampalataya na magdadala ng kagalakan dahil sa pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya hindi mabibigo ang ating pag-asa dahil sa pagmamahal ng Diyos. Hindi lang tayo una nagmahal, kundi siya ang una nagmahal sa atin at ang pagmamahal ng Diyos ang lalo nagbigay sa atin ng kagalakan. Ano sabi dito? Sa Roma 5:5, hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ibinuho sa atin ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. O malinaw na naman, yung ating kagalakan hindi base po sa mundong ito. Hindi base sa mga bagay na meron ka papasaya sa iyo sa panandalian lamang. Kundi ang pagmamahal na ito na nagdudulot sa iyo ng alin? Hindi ito magbibigay ng kabiguan galing sa banal na Espiritu, galing sa Diyos. Kaya hindi napapansin, kapag minahal mo ang mundong ito, maging tao, mabibigo ka eh. Kasi hindi sila perfecto eh. Kaya yung pag-asa mo, yung pagmamahal na galing sa Diyos, hindi ka mabibigo. Yung pag-asa na galing sa pagmamahal ng Diyos, alam mo hindi ka iiwanan eh. Alam mo hindi ka pababayaan. Sabi ni Lord, di ba? I will never leave you nor forsake you. Sa atin ngayon, sa panahon na ngayon. Dahil sa mga kabataan, di ba? Iniwan ako ng aking hindi ko na kayang mabuhay. Ilang taong ka na? 20 years old na po ako, Pastor. Kailan mo na-meet? Noong 19. Noong 19 years mo, wala siya eh. Ba't hindi mo kayang mabuhay? Tama, di ba? 2 years na kami, Pastor. Hindi ko kayang mabuhay na wala siya. Ilang taong ka na? 27 o 25 years na buhay ka, di ba? O 2 years lang. Ba't hindi mo kaya mabuhay? Yun ang katotohanan. Ang Diyos ay hindi namamatay, hindi na muling mamamatay at sa walang hanggan ng buhay niya, kaya hindi mabibigo yung pag-asa at pagmamahal na ibinibigay niya sa iyo. Hindi naglalaho,
kundi wala ding kondisyon yung pagmamahal na yun. Yung pagmamahal ng tao, nawawala eh. Lalo sa mag-asawa, di ba? Pagdating na ng 5 years, yung dating sinasabing, hindi ako mabubuhay nang wala ka. Pagdating ng 5 years, ikamamatay ko na kasama pa kita. Kasi nga, imperfect eh. Kasi kaya nabibigo eh. Kaya yung pag-asa na galing sa Panginoon, yung pagmamahal, hindi ka mabibigo sa pag-asang yan. Kasi bakit? Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Amen? Sino naniniwala tapat ang pangako ng Diyos sa'yo? Tapat yung pag sinabi niya, hindi ka mabibigo. Mapangahawakan mo. Kaya nga sabi dito, ang kagalakan mula sa Diyos yung nagpapalakas sa atin. Kaya pag tayo nagagalak mula sa Diyos, nagpapalakas sa atin. Ano sabi dito sa Nehemiah 8:10? At huwag kayong mabalisa dahil ang kagalakang ibinigay ng Panginoon ay nagpapatatag sa inyo. Nagbibigay ng kagalakan. Kaya nga, pag minahal mo ang Diyos, hindi po pwedeng hindi ka magiging maligaya. Kasi yung pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng katatagan at nagbibigay ng kalakasan sa atin, lalo sa ating buhay. At ang pagmamahal na dumidinig ng ating mga hiling, yan sabi ko, yung pagmamahal sa atin ng Diyos, hindi siya bingi. Isa may ganyan no, mga magulang. Mahal kita anak. Daddy, mami, bili mo ako ng sapatos. Ha? Ano? Choppy. Isang ganun tayo kasi nga, pero alam mo anak, tandaan mo, mahal kita. Eh, si ba, humihiling ako sa inyo ng sapatos, si Sir, mahal kita, anak. Si Lord, hindi ganon. Pag siya humihiling ka, mahal-mahal niya tayo ng Panginoon, ibibigay yung makakabuti sa atin. Ano sabi sa awit 116:1-2? Minamahal ko ang Panginoon sapagkat kanyang dinidinig ang aking tinig at ang aking hiling. Sapagkat ikiniling niya ang kanyang pandinig sa akin, kaya't ako'y tatawag sa kanya habang ako'y nabubuhay. Ang ating pag-asa may dalang kagalakan dahil alam natin, yung ating inihiling ay dinidinig ni Lord. Amen? Sino naniniwala, dinidinig ni Lord yung mga panalangin? Kaso nga lang, Pastor, ilang taon na eh. Bakit? Huwag kang mag-alala. Kung mabuti sa'yo, yung pinakamabuti, ang ibibigay pa sa'yo ni Lord. Ganun lang yun. Pag hindi pa binigay sa'yo ni Lord, makakasama sa'yo. Kasi ang gusto ni Lord, yung makakabuti sa'yo. Kung makakasira sa'yo, ba't ko ibibigay? Ganun si Lord. Kung yan ang magpapalay sa'yo sa akin, ba't ko ibibigay sa'yo? Bigyan kita ng Ferrari, di ba? Bigyan kita ng magandang bahay. Kung naman ang bahay mo, ayaw mo na lumabas ng bahay, ayaw mo na magsimba, ayaw mo na mag-temple group. Ano mangyayari? Gusto ba ni Lord John? Kahit ang bahay may kubo, kung lagi ka naman nasa akin, yung pagusto ko. Kung may kotse kang maganda, kung lagi ka naman wala, lagi kang umaalis, ginagamit mo yung sasakyan para sa sanlibutan, ba't ko ibibigay sa iyo yun? Nakikita natin yung pagmamahal ng Diyos. Yung pagmamahal ng Diyos upang madinig yung ating panalangin, hindi makakasira sa'yo, hindi makakasama sa'yo, hindi makapagbibigay sa'yo ng takot at kalungkutan. Ganun si Lord dahil mabuti siyang Diyos. Ako nananalangin, kami mga NBB, madalas sinasabi, Lord, bigyan mo makatatay ng 5 million. Para alam mo na, pwede naman gawin niya ni Lord eh. Pero alam niya yung future. Di ba? Kung binigyan ko si Pastor Elman ng 10 million, baka wala lang, hindi na pastor yan. Wag na lang. Di ba? Okay na yung love gift, pwede na. Bakit? Kasi nagsaserve sa akin eh. Nakikita niyo? Yung gusto ng Panginoon, hindi na yung gusto mo. Kasi yung mahalaga, yung kalooban ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng tunay na kagalakan. Bakit? Nagbibigay ito ng kaligayahan. Sabi dito sa Roma 8:35, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Sabi, no? Walang makapaghihiwalay sa pagmamahal sa atin ng Panginoon. Kahit dumadanas pa siya ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib, o maging ang kamatayan. Walang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Lord, punong-puno ako ng problema eh. Punong-puno ako, dami kong utang, Lord. Hindi makapaghihiwalay yan sa pag-ibig sa iyo ng Diyos. Lord, kahiwalay lang namin ng girlfriend ko for 10 years. Lungkot na lungkot. Hindi makapaghihiwalay yan sa pag-ibig ng Diyos. Ba't ako may sakit? Hindi makapaghihiwalay yan sa pag-ibig ng Diyos. Bakit ang daming kurap, ang daming lindol na nangyayari? Hindi yan makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Amen? Ba't hindi ka magagalak? Maging ang kamatayan. Sabi, maging ang kamatayan. Kahit tayo mamatay, lalo natin mararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Makakasama mo na ang Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Ba't ka malulungkot? Sino mo yung katabi mo? Malungkot pa rin? Bakit ganon?
Kagalakan ng pinag-uusapan natin, malungkot pa rin. Baka may nararamdaman lang na konti. Okay? Ang sabi nga dito, magiging maligaya at puno tayo ng kagalakan. Uling verse na po ito. Sa Roma 8:38-39. Sapagkat natitiyak ko na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o mga kahit ano pang mga bagay sa buong mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Mag-isip na kayo kung sino umahad lang. Hindi pa rin. Maging anghel nga daw eh. Maging yung future, magkakaroon daw ng gera, magkakaroon daw ng hindi yung makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Maging anumang kapangyarihan, sino mang kapangyarihan na kalaban ng Diyos, si Satanas, hindi yan makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Yun ang katotohanan. Problema, anumang dinadanas na nangyayari, sabi dito, sa panahon natin ngayon, hindi yan makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Yan pa nga ang magpapalapit sa atin sa Diyos dahil nabubuhay ka sa pag-asa na napupuno ka ng kagalakan. Sino naniniwalang mahal ka ng Diyos? Bakit sabi nga ibinigay ko pa nga yung aking bugtong na anak my precious son for you. Hindi naman namili si Lord, sabi ng Panginoon. Hindi kayo ang namili, ako ang namili sa inyo. At namatay ako nung kayo makasalanan, hindi kayo mabuti. Because of the love of God toward to us. Yun ang katotohanan. Kaya sabi mo sa katabi mo, mabuhay ka sa pag-asa. Pag-asa mula sa Diyos. Pangalawang sabi mo, magalak ka. Ba't malungkot pa rin? Sabihin mo, pag kinabit mo magalak ka, dapat nakangiti. Sabi mo, magalak ka. Baka hindi pa nakangiti, ibig sabihin, ayaw pa rin niyang ngumiti. O kaya, may itinatago doon sa kanyang mga ngiti. Pero ang kahalagahan, yung pag-asa natin, ano man ang nangyayari sa panahon natin ngayon, may kagalakan tayo. Dahil ang ating kagalakan, sabi nga ng Panginoon, ay ibang-iba sa mundong ito. Paano naging iba? Kasi nga yung kagalakan ito, hindi dulot ito ng anumang binibigay ng mundong ito. Nagagala ka lang dahil marami kang pera. Paano pag nawala? Gagala ka lang dahil may asawa kang maganda, may gwapo kang asawa. Paano pag nawala? Yun yung ganun. Kasi lahat ng po dito, hindi po to permanent. Mawawala. Kaya yung lahat ng ating binibigay natin pag-asa dito sa mundong ito, maliban sa ating Panginoon, I tell you, magdudulot yan ng kalungkutan. Pero ang nagtitiwala sa Panginoon, ang lumalakad at nabubuhay sa pag-asa sa Panginoon, matitiyak ko, hindi lang 100%, may kagalakan ka. Amen? Ang mabuhay sa pag-asa ng Diyos ay may kagalakan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala pong maililihim sa inyo. Ano man ang nangyayari ngayon, Panginoon, kung titignan namin, Lord, nalulungkot po kami sa amin na nararanasan ng mga pagsubok. Ginagamit po ng kaaway ito upang kami mawalan ng pag-asa. Mawalan kami ng focus sa inyo, Panginoon. Mawalan kami, Panginoon, ng pananampalataya. Yan ang deceiveness ng kaaway. Yan ang panliling ng kaaway. Pero salamat na lamang sa iyong salita, Panginoon. Ang katotohanan na ang pag-asa ay dapat nanggagaling sa aming Panginoon Kristo. Sa muli niyang pagkabuhay, lalo na patunayan na ang pag-asa namin ay buhay sa ginawa ng aming Panginoon Kristo. Lord, patawarin niyo po kami. Kung minsan, Panginoon, nawawalan kami ng pag-asa. Lalong-lalo na po sa inyo. Minsan, mas gusto pa namin gawin kung ano yung kakayanan namin kaysa sa kakayanan ninyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami. At sa oras na ito, Panginoon, ina-apply po namin sa aming buhay. Bilang mananampalataya, bilang umiibig, bilang nagtitiwala sa inyo, Panginoon, mabubuhay kami sa pag-asa mula sa inyo. Hindi sa mundong ito na walang katiyakan. Lord, ang pag-asa namin may katiyakan sapagkat kayo ay buhay na Diyos at hindi mamamatay, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi matakot
sa mga bagay na nangyayari sa mundong ito. Ano mang problema, Lord, hindi kami matatakot, hindi magkakaroon kami ng kagalakan sapagkat alam namin, ang pagsubok na ito ay isang instrumento nyo lamang na kami, Panginoon, ay tunay na malalo madalisay ang aming pananampalataya at ang pananampalataya na lagi kaming lumapit, umasa sa inyo. Yun po ang nais nyo, Panginoon. At ang pagsubok na ito ay tunay na magbibigay sa amin ng kagalakan. Sapagkat ang mga bagay na ito ay ginagamit mo upang ihanda kami sa napakagandang piging o selebrasyon ng tagumpay ang makasama mo sa walang hanggan, Panginoon. Lord, salamat po sa kagalakan. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa mana na hinahanda nyo dyan sa langit para sa amin. Para sa amin lamang, Panginoon, na nagtitiwala at umaasa sa inyo. Lord, we thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray, and all of God's people say, Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Praise God.